Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And my guest for tonight is Attorney Glenn Perillo. And we're talking in here on how to transact business with the Register of Deeds here in Naga. Attorney, duman baga sa pag nagre-register, igwang amount na binabasyan kang babayadan, ano? Now, normally, if I'm not mistaken, duwa yan ang pigbabasayan, itong aning amount sa deed of sale naka-indicate or itong assessment value based na duman sa tax declaration. Yes, sir. Now, ano ang kuyan saan ka mababase kayan? Duman sa deed of sale o duman sa tax declaration? When you finally compute man gano'n ang babayadan? Okay. Yung registration fees po kasi, Sir Fred, is we have also a schedule of fees. Schedule of fees. There are certain as to the amount and then there is a corresponding registration fees. Okay. With regards to that, we base it whichever is higher. We base it the registration fee is based on the amount whichever is higher with the assessed value or the consideration in the instrument that's what presented for us for registration. Okay. So, in short, kasi alam mo may mga observation na kumisan ang may mga internal arrangement na okay nga, nagbarakalan niya kita. Tanday ka nga magulpi sa tax. Although ang urulay ta nga ang amount is 100,000, pero papalos ta lang nga digdi, 50,000 lang. Tara mo nga ang tax declaration man, 50,000 man lang. Kaya kuminsan, garo nagpapantay-pantay lang. Although ang alam ko dito sa Naga, the assessed value is more or less medyo malapit na rin sa market value. But of course, in other areas, masyadong mababa pa ang assessed value. So, anyway, maman ka mong pakiaram mo yan kung may internal arrangement itong buyer and seller. Ano? Opo, hindi na po kami yan mangingialam, Sir Fred. Pero po ang ano lang dyan, kasi yung iba kasi, there are misrepresentation or ang sinasabi nila, yung sa taxes mismo sa BIR. Okay. Pero yung sitwasyon kasi pinabababa nila yung amount, actually nagkakaroon lang sila ng advantage doon sa office lang namin. Sa Sa office other lang. office, wala. Wala. Kasi po, yung iba kasi ang sinasabi nila, yung bayaran sa BIR, ang gusto nilang ipababa, kaya nilalagay nila doon. But if you would see the BIR also a tax base, whichever is higher din po yun, tatlo din Right. yun. Yeah. Yung consideration na nakalagay sa instrument, yung market value na determined by the assessor, which is stated in the tax declaration, and then we have also the called zonal value. Right. This is the market Zonal value, value. determined by the commissioner of the Okay. BIR. Yearly po yung update Okay. nun. So kahit babaan nyo yung Oh. amount nyo Yung sa sale, wala kasi Wala whichever rin. is higher, ibabase naman yan ng BIR doon sa zonal value. Sorry, Right. kasi sa tatlong yan ang pinakamataas. I heard that here in Naga, more or less itong zonal valuation, BIR, and assessment, medyo harani. Kaya maski na nga sabi mong medyo binababaan mo, nasa kuyan pa rin, within the range pa. Yes po, Because opo. unlike sa other towns, siguro ang difference masyadong malayo. Opo, kasi ang nangyari po yan kasi lumapit sa ngayon na taon because ka-assess lang ng assessor. Bago pa lang. Oh. So, bago yung assessment nila, so mataas, updated yung assessment nila last year. Pero ang alam ko, 2010, nag-ano sila. Nag-assess naman. So, malapit sila sa BIR as of now. Pero darating kasi ang naman na time na medyo maiiwan na naman yung assessments ng assessor Tataas na naman yung market sa BIR. value. Oh. Kasi ang BIR, yearly yung ano Yearly. nila. I see. Unlike the assessor, I think 3 years, every 3 years. Okay. So, yan. But anyway, that's another area na. Opo. Okay, now, what about attorney itong mga sabintang untitled properties? Alam mo, ibabaga mga free patent ngaya na itong through administrative procedure, iba man itong judicial or untitled properties, ano ang requirements kayan when they also register with your office? So ito po yung gusto kong ibigay na na note sa publiko na yung transaction po sa Registry of Deeds, this transaction are only transactions subsequent to the original registration. Which mean pagdating po sa original registration, wala kaming hands-off kami niyan. Wala kaming actually recording lang kami niyan. So there are 3 ways of having it originally registered under the Torrent system. Yun ang inatawag natin na original registration. Administrative and then judicial. Ang judicial yung mga degree.
Yung ang ano ho natin ngayon, yung system natin ngayon or processing natin sa mga original registration katulad ng mga administrative patent, we call it as administrative patent kasi it could be pre-patent, residential patent, series patent, miscellaneous patent. Yung system po natin sa ngayon, pagdating din sa mga ganyan, pareho yan ng level ng processing yan doon sa mga sinubdivide na property. Unlike if you have one property and you want it to be subdivided into two, meron ho kayong approved na plan or nagpabili ho kayo ng portion, pareho ang dinadaanan na proseso nito. Meron ho tayong dalawang system dyan or dalawang program. We have Pilares CO and then Pilares RD. Yung binigay ko po sa inyo kaninang system, that is a Pilares RD. Ito, dumadaan ho to sa Pilares CO. Ang Pilares CO po, actually ang mangyayari niyan, after the entry clerk entry your document to the post, after the post, hindi po to dadaan sa encoder namin sa Pilares RD. Dadaan po yan doon sa encoder sa Pilares CO. After ho niyan dumaan yan sa Pilares, sa encoder namin sa Pilares CO, pupunta yan sa Manila. We have group of mga engineers din ho yan doon. Yun sila nagbe-verify kung nag-overlap yung lupa nyo o hindi. Ngayon, pag hindi ho yan nag-overlap, sa unang stage, o okay yan, another stage na naman yan. Pero ito ang gusto kong i-point sa inyo, Sir Fred. Ito hong processing na yan or workflow na yan, wala akong control ang ID niya na concern. Maghihintay lang kami na ibalik yan ng Manila, ng central office. So we will wait until na it come back to our office and then pag bumalik po yan, dadaan na ho yan doon sa Pilares RD. Dadaan na naman sa encoder namin, examiner, So ito yung mga matatagal kasi yung Manila, they have also certain requirements na inihingi sa mga registrant which is hindi naman namin control. So yung mga binibigay nila doon ng mga binibigay nilang remarks, we just print it and then we give it to the registrant na kailangan nilang i-secure. So ito yung dumadaan na Pilares CO. Pero hindi yung lahat ng transaction dumadaan sa Maynila. Ito lang yung mga transaction na dumadaan sa Manila. Okay. Well, ang siguro dami ang mga registration sa inyo because lately, hindi ba alam natin, ang DNR now allows itong mga mag-apply ng pre-patent administrative procedures sa mga residential. Residential, opo. Unlike before, nag-roda yan. Opo. So, ngunyan, yan pa lang, pag naka-apply na sinda ng pre-patent na issue na sinda, na dumana sa Indo, na may issue ng Opo, titulo. actually ang ano po niyan is recording. Kasi nag-i-issue ng titulo niyan is the DNR. Maduman po yan sa office may titulo May na. titulo. Opo. So, i-record lang. I-record lang po. Kaya lang dumadaan nga doon sa Pilares CO. Process. Okay. Now, what about itong inaapod na nag-loan, di ba? Opo. Especially itong mga, sabi ta nga, nag-apply ng loan sa bangko, man ba dyan inaapod na nire-register naman sa register of this? Mag-apply ka ng loan, sabi nila daw, na-approve na ngayon ma-release na kami, kundi ini ngayang dokumento na loan approval, loan documents, kaya po niya, dalhin mo sa register of this. Ano naman ang... ano ho yan? Kung title property, papasok ko yan doon sa libro ng Act 496. No? Ang requirement lang ho naman dyan sa mortgage contract, first is the mortgage contract. Saka yung dalawang kopya, duplicate copy, and then the owner's duplicate copy, and then yung documentary stamp tax. Kasi dadaan din po yan ng BIR, pero hindi na ho yan hihingi ng certificate authorizing registration. Just present the proof of payment ng documentary stamp tax, and then yung realty tax clearance tax declaration. Yun lang ho ang requirement ng mortgage. So, yan lang ang mga kailangan. Opo. So, siguro ma-explain mo rin na sometimes na-approve na yung loan, di ba? Na gamit na niya. Nabayaran naman niya ang loan. Pero, duman sa titulo, naka-annotate. Ito yung na-upload na annotation na siguro yung dapat tandaan ng mga viewers na pag nag-apply sinda ng loan, duman sa titulo, may ginigibo ka mong annotation. Yun. So, they have to look into it if there are certain encumbrance. Pag halimbawa nabayaran naman ninda ang loan ninda,
ano naman ang paano mahali si annotation? Ang ano po, yung ano niyan is you have to present to us the cancellation. Cancellation of mortgage or release of mortgage that was executed by the mortgagee. Okay. Either a private individual or a banking institution. Kailangan niyo po yan i-present sa amin so that we could also cancel the annotation in the title. Ang iba po kasi ang nangyayari, tinatago. And then di pinapanotaryuhan. After several years, saka mahirap na makakuha ng notaryo. So yun ang inaano ko sa publiko na they don't have to keep it. Oh, They maganda yan, have to sinabi mo. register it. Alin Opo. yung type Yung of- mga cancellation po kasi cancellation, usually. oo. Yung iba kasi akala pa cancelled, Okay they na. already get the document from the Oo. mortgagee, kung private individual or banking, tinatago na. Anyway, cancel na. Ayan na, meron na kaming, nabayad na kami Oo, yan. tapos? So, hindi nire-registered. So, tumatagal, nandun yun, naka-annotate. Annotate. And then at the time na i-annotate nila, hindi pa pala notaryado, Oo. so mahirap na naman. So, hihingi uli sila sa bangko ng panibagong dokumento. So, ang dapat pala talaga, pag nabayaran mo na, humingi ka ng release, taning dalhin sa inyo, Opo. ay naman i-process You nyo, have to register ilalagay it. naman nyo sa, na-cancel na yung Opo. mortgage. Annotate it, na-cancel na yung mortgage dun sa ganitong entry number by virtue naman Okay. nung cancellation na yan. Ngayon, Sir Fred, if you would give me a chance, gusto ko rin ito medyo bigyan ng yung sa TD encoding natin sa Pilares. Kasi I really want to say thank you talaga yung sa city government. Kasi actually yung Pilares CO natin, meron yung TD encoder. Dapat. Kung ang RD po is walang TD encoder, kung walang tao yan na maggagawa nung pag-encode ng mga subdivision, kasi pati yung subdivision plan na like ng mga subdivision natin dito, mga developer, na meron tayong sinusubdivide into 1,000 lots, 600 lots. So kung wala sila ngayon kami ditong TD encoder, ang gagawin nila, kasi ayaw na ngayon ng Maynila na sila yung tatype pa. So ang gagawin nila, you have to apply to them yung electronic ETD. Electronic Technical Description yan. So ito ina-apply to through email. So mag-mail ka doon sa LRA Central Office, mag-apply ka, and then pag naaprubahan ho yung application mo, padadalhan ka nila ng program. And then pag pinadala ka nila ng program, ikaw yung magta-type. Paka-type mo na, ibabalik mo uli sa Central Office, saka palang aabante yung yung application mo for registration. So, eto ngayon, na medyo na natin to kasi yung NAGA, nag-provide sila ng tool na nilagay ko sa TD encoder. So, ngayon, yung individual, kasi nakakaawa naman kung ako, meron akong isang property, sinubdivide ko lang into 2. Walang mag-i-encode niyan ng I technical see. description mo. Okay. So, mag-a-apply ka ngayon sa LRA, Central Okay. Office. Mag-mail ka pa, kung ano-ano pa, Video, padadalang ka ng okay. CD. So, it would take a long process. Okay. Pero dito ho, dahil binigyan ho tayo ng city government ng 2 TD encoder, hindi na nila kailangan gawin yon. So, malaking tulong yun. Dito pa lang, ini-encode na yan. So, meron na tayo ngayon parang typist. Ini-encode nila yung mga resultant lots, yung description nun. Pero yun ang gusto ko rin ibigay sa na hindi lang ho yung description ang tinatype ng TD encoder namin. There are lots of mga grid pa na pipil-upan. So, hindi lang ho So, yung too madali ang technical tao. pala, no? Oo. Too technical. So, talagang it take time. Okay. So, Pero ang kagandahan nun, dahil hindi na tayo mag-apply ka pa ng ETD, so mabilisan na yung namin doon, ready na yung type, mag-approve na lang sila. okay. So, at least ang maganda dyan is that you got the support of the LGU. Opo, opo. Okay. So, we'll again pause for a while. Don't go away.